Naging nag-iisang vampira sa mundo ng mga interstellar na hayop, para hindi matuklasan ang aking pagkakakilanlan. Kailangan kong magpanggap bilang isang ordinaryong babae at magsikap sa buhay. Hanggang sa biglang kumalat ang aking anyong dugo sa buong interstellar. Para sa iba't ibang layunin, maraming puwersa ang nakatutok sa akin na may pilak na buhok sa kamera. Hanggang sa tuluyang nabunyag ang aking pagkakakilanlan. Ako, na labis na anemiko, ay mahina na tumawag. Maraming nangungunang lalaking hayop ang nagsusumamo. Nang may pagnanais na maging pagkain ko. Tatlong buwan na mula nang pumunta ako sa interstellar na mundo ng mga hayop. Matapos ang 2 beses na matinding pagbabago sa anyo. Nakapagpasya ako na ang katawan na ito ay isang bloodline. Ibig sabihin, isang vampira. At mas nakakatakot pa rito. Sa interstellar na mundo ng mga hayop, bukod sa mga babae at lalaki, may mga lobo, patay na mga bloodsucker, 1-6-5-3, 1-1-5-7, 1-5-0, 1-1-3-0, 1-7-0. Patay na mga vampira, sa mundo ng mga hayop sa kalawakan, maliban sa mga lalaking at babaeng orsi, 1-4-5-1-5-0, 1-1-7-0, 1-0. Mga pusa sa kalawakan, patay na mga elektrikal na dugo, bakterya, panlabas na kasuotan, sa mundo ng mga hayop sa kalawakan, maliban sa mga lalaking at babaeng vampira 3-0, 1-4-5-1-5-0, 1-1-3-0. Walang ganitong uri ng species na vampira. Kahit ang mga paniki ay wala rin. Ako ang isang tagalipat. Walang pera, walang resources, at wala pang sistema. Kaya't kailangan ko lang sundin ang plano ng orihinal na may-ari para magtapos ng internship. Tulad ng lahat ng orcs, namumuhay sila ng payak. Hanggang ngayon, ang pagtitipon sa okasyon ng school anniversary ngayong gabi ay kailangang dumalo ang lahat. Pero natapos na ang overtime ko 1:00 na ng gabi. Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong ko ang isang nagangalit na orsi. Dahil sa teknolohiya ng gene therapy, karamihan sa mga lalaking orsi ay umaasa sa pampakalma upang malampasan ang kanilang mainit na panahon. Dahil dito, unti-unting dumadami ang mga babae at unti-unting nakakalaya mula sa pagkakakulong na para lang pakalmahin ang mga lalaki. At nakakasali na sila sa iba't ibang gawain. Ngunit ang lalaking orsi na may masamang intensyon ngayon ay malinaw na hindi gumamit ng pampakalma. Malamang gusto niya akong gamitin para lutasin ang kanyang mainit na panahon. Sa ilalim ng matinding tensyon, hindi ko nakontrol ang aking sarili at naging anyong dugo ako. Diretsong kinagat ko ang ugat ng orsi. Nung nakabawi na ako, ang taong iyon ay marahil. Pagbalik sa bahay, nakatagilid ang aking mga nerbiyos. Sinunog ko ang aking gown at jacket sa pugon. Kung ang lalaking orsi ay isang elite o maharlika, kahit na ako ay lumaban para ipagtanggol ang sarili, pwedeng maparusahan ako ng pagkakulong. Dahil ako ay isang karaniwang tao sa pinakamababang antas. Matapos ang 3 oras ng antok, kailangan ko pa ring pumasok sa trabaho. Bilang isang intern sa association ng mga kakaibang pangyayari, ako ang inaatasang gumawa ng mga maliliit na gawain. Bagaman hindi mataas ang sahod, pero sapat na para sa buhay. Tama, Ginoong Leon. May isang kaso mula sa isang distrito na muling mag-a-apply ng paglilipat. Sabihin mo kay Sir, narito ang samahan ng mga kakaibang balita. Hindi ito lugar para sa mga sombrero na nahuli ng magnanakaw. Ito ay... Paano? Nalaman na natatakot ang mga tauhan ko sa akin. Pero hindi pa ako nakakita ng empleyadong natatakot ng ganito. Magandang araw po. Si Leon, Pangulo ng Asosasyon ng mga Kakaibang Balita. Ang boss ko. O kaya ay ang matalim na itim na lobo. Kahit isang buwan ay hindi kami nagkikita. Bakit ngayon lang kami nagkita? Sekretarya, intern sa kagawaran ng mga gawain. Pangulo, tinitigan mo ang isang maliit na babae na parang hinahatulan mo siya. Siyempre, matatakot siya sa'yo. Sige, trabaho na. Sige. Pagod na, matulog muna tayo. Esan. Ang ingay. Nakita niyo ba? Sobrang ganda niya. Maganda talaga. Pero may mali siya. Tingnan mo. Nabato pa sa lens. Natulog ng huli. Bagong ehikas ng Tech Uni. Hindi pa ako nakatikim ng ganitong bango ng babae.
Pakiusap, patawarin mo ako. Egyalke. Paano nangyari? Kailan nga ba ito naitala? Paano nangyari? Kailan nga ba ito naitala? Kung hindi dahil sa dilim ng gabi na nagpalabo ng mukha. Baka ngayon palang naiprint na ang warrant of arrest. Hindi pa natapos ang detective, 21.10 bumalik sa kamay ng Diyos. Nakuha na ng detective ang kasong ito, hindi pa natapos ang detective sa kliyenteng ito. Buti na lang, ang anyo kong tao ay walang kinalaman sa estado ng mga dugo. Isa ay isang masunurin at madaling maapektuhan na intern. Ang isa naman ay isang sexy at magandang nakatatandang kapatid. Talagang hindi makikilala, talagang hindi. Balik tayo. Balik sa simula. Ulitin. Kulayan ng nyebe. Sobrang gaga. Pera sa ulo, 2 bilyong. Ito ay tungkol sa pangalan Ming Yumian Dafang. Ito ay tungkol sa si Ilchi. Rain ay nagpadala ng reference paper magdamag. Kung ikukumpara ang sugat sa liig ng namatay na nakasuot ng itim at ang mga ngipin ng mga hayop, malamang na ang pelikulang babae na may pilak na buhok ay isang mapanganib na nilalang. Passive na may suso, walang agarang pakiramdam, malamang na ang pelikulang babae na may pilak na buhok ay isang mapanganib na nilalang. May alon, walang alam na agarang pakiramdam. Sa tingin ko si Rain ay nagpapahirap sa akin. Mapanganib na nilalang. Bakit? Hindi ba ito isang dayuhang uri mula sa ibang sistema ng bituin? Anong sabi sa pulisya? Nagpadala sila ng kahilingan para sa joint investigation. Pinaglibutan ni Sil ang interstellar system. Wala pa rin siyang nakitang tugmang impormasyon tungkol sa babae. Na-verify na ba ang lugar ng insidente? Na-verify na pero hindi doon nakatira ang biktima. At ayon sa investigasyon, mukhang kasapi ang biktima ng isang gang. Ipadala mo ang impormasyon ng mga residente sa lugar ng insidente. Patawag mo ang intern sa departamento ng mga gawain. Kumusta, Pangulo? Napanood mo na ba ang video ng babaeng may pilak na buhok? Napanood ko. Nakatira ka sa isyam na lugar, tama ba? Anong ginagawa mo noong gabi ng Martes? Nagtatrabaho ka ba ng overtime? Intern na nagtatrabaho ng overtime. Hanggang anong oras ka nag-overtime? Lagpas 10:00 ng gabi. May nakita ka ba sa daan pa uwi? Ang kaso ng pagpatay sa matandang babae ay nangyari malapit sa bahay mo. Wala kang nakita. Presidente. Pagod na pagod ako sa overtime. Kalmado ka lang. Ruby, alam mo ba na ang overtime ng mga intern ay labag sa patakaran ng asosasyon? Alam ko. Bakit hindi ka nagsulat ng reklamo? Si Burnett ang bahala dyan. Sige na lang.
Masyado ng gabi, ihahatid kita pa uwi. Ihatid mo ako pa uwi. Pangulo, baka masayang ang oras mo kung isasama mo ako pa uwi. Shit! Bakit ganito ang kutob ko? Nandito lang ako sa parking lot, naghihintay sa'yo. Ito ang address ng bahay ko. Ito, address ng bahay ko. Ang puting buhok na babae ay nanakit sa lalaking beastman ng alas 1:26 ng gabi. Kung matatapos ka ng alas 1:30, ang daang ito ang palaging daraanan mo pa uwi. At ang pagitan ng oras ninyo ng babaeng may pilak na buhok ay hindi higit sa 20 minuto. Hindi mo ba napansin ang kakaiba? Pagod na pagod ako sa overtime, Pangulo. Ruby, walang live monitoring sa daang ito. Mayroon lang patrol robot. At ikaw, ang nag-iisang tao na posibleng makakita ng halimaw na iyon. Kaya pag-isipan mo ng mabuti. Pangulo, noong araw na iyon, balak kong mag-sick leave. Hindi alam ni Leon kung ano ang ginagawa niya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit siya ngayon ang lapit kay Ruby. May luha sa mga kulot na pilik mata niya at ang mukha niya ay puno ng inosente. Kuskus. Sa isip, dalawang larawan ang muling nag-overlap. Hindi. Maaaring nagkakamali rin ang intuition minsan. Ang hitsurang ito ay talagang mukhang isang taong pinagsasamantalahan. Malambot ang ugali, hindi makapagrebelde. Kapag naipit, umiiyak na lang. Kahit hindi marunong manakit o magmura. Ang sumpa kong intuition. Akala ko pa naman, may koneksyon siya sa babae na may pilak na buhok. Ruby. Kung may kakaibang nangyayari, tawagan mo lang ako. CJ, Presidente. Ang galing ni Locke. Parang palagi siyang pagod na pagod. Maputla ang balat niya na parang kulang sa nutrisyon. Isang taong mahina ang katawan hanggang sa maputla ang balat. Magkakaroon kaya siya ng ganitong mapula na labi? Anong gusto mong ipalit? Ultrasound report ng namatay. Sige, ayos na. Maligayang pagtatapos. Ngayon ang huling araw. Pwede ba kitang samahan sa pag-uwi?
Ito ang huling alaala ko bago ako naglakbay sa ibang panahon. Tapos na ang pagsusulit sa kolehiyo. Bumalik ako sa paaralan ng normal. Pero noong panahong iyon, walang nagbigay sa akin ng bulaklak. Wala ring binatang kasama akong pauwi. Kahit na ito ay mundo ng mga hayop, hindi lahat ng hayop ay kayang maging anyong tao. Ang gintong balahibong kuting na ito sa harap ko. Makintab ang kulay ng balahibo. Malinis ang mga kuko. Kitang-kita na alaga ito ng isang mayamang aristokrato. Bakit napadpad dito? Sige na, tutulungan na kita. Bagamat nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa ruta, hindi pa rin pwedeng magpaalam na magdudulot ng ingay. Ito ay para sa 4 bilyong gantimpala. Planong labas na itinakda. Saan yun ang isang maliit na pusa na walang makakatanggi? Upang makapasok sa bahay ni Ruby at obserbahan ang bawat salita at kilos niya. Siya ang pinakamalapit sa namatay. At siya rin ang pinakaposibleng makipag-ugnayan sa target. Sandali. Lupa. Sige na. Ako na lang ang bahala. Makapagpahinga ka na. Ito si Ruby talaga ang nagbubukas ng hukay para sa akin. Ito ang pinakamagandang bulaklak. Laging bukang sisiw ang lahat ng panahon. Dito ka sa likod. Dapat mong tandaan na ako ang magpapalibing sa'yo. Pagpalain mo ako. May pusa bang kumakaluskos? Hindi pa siya namatay. Malalampasan na tayo. Ngayon na ang panahon ng intergalactic na koneksyon ng utak. Pero may mga tao pa rin na gumagamit ng tradisyonal na papel at lapis para magsulat ng diary. Magsusuri muna ako dito. Baka may makuha akong hindi inaasahan. Isang hindi pagkakaunawaan sa mga karaniwang ibinibigay na paliwanag. Kahirapan. Ang kalagayan niya ay talagang kaawa-awa kumpara sa kahirapan. Wala siyang ipon, at may malaking utang pa sa mga kolehiyo. Buwan-buwan, ang sweldo niya sa pagtatrabaho sa asosasyon ay halos lahat ay napupunta sa bangko ng Universidad ng Wheatland. Karamihan sa kanyang pagkain ay sa asosasyon na lang nasosolusyonan. Ang sinasakyan para sa pag-commute ay ang pinakamurang tren. Walang anumang aktibidad sa labas tuwing weekend. Ang tanging bagay ay ang sapilitang overtime. Sobrang matatag siya. Kung ilalagay sa magandang paraan, talagang matibay ang kanyang buhay. May isang sandali na naisip ko kahit na mula sa aking mga ari-arian. Maglaan tayo ng ilang tao para sa kanya. Basta walang problema. Na matulungan niya akong hanapin yung may kulay pilak na babae. Walang nakita na kakaiba. Maliban sa diary na iyon, lahat ng iba ay maayos na nakaayos. Yung bahid ng dugo na iniwan ni Ruby sa kabinet noong araw ng krimen ay nakaligtaan. Talagang nabigo ang planong field operation na ito. Sa kanto ng daan, parang may lumitaw na kakaibang asul. Bukod sa akin, may iba pang nakatingin kay Ruby. Buti na lang at dumating ako sa oras. Pamilya ng Snow Fox ay isang kilalang angkan sa Star of Wumi. Mahalaga sa kanila ang pamana ng kanilang lahi. Isang ganitong pamilya, bawat posisyon sa manor,
ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri at pagsasanay. Higit pa rito, ang posisyon ng personal na guro. Ngunit ang pinakabatang anak ni Jiang, si Jiang Si, ay isang kakaibang nilalang sa manor na ito. Isa-isa niyang pinipilit ang ilang guro, na hindi nakalampas ng kalahating buwan. Ako lang ang nakaligtas sa 3 araw ng kamatayan. Matagumpay akong naging guro ni Jiang Si. Sa dahilan, ay dahil, wala talaga akong mataas na pagtingin sa sarili. Ubus na ang lahat ng emosyon ko sa buhay. Kahit pa ang mga mapanuyang salita ni Jiang Si, ay hindi makapagpasigla ng kahit isang piraso ng aking damdamin. Kaya 1 buwan ang lumipas. Hindi na muling pinilit ni Jiang Si ang sarili niyang kapaitan. Sa halip, siya na ang unang humingi ng tawad sa akin. Sabi ko noon ay medyo matindi. Sa totoo lang, pagkakulong dito sa manor, hindi rin ako ganoon kalaya. Sinubukan pa nga niyang makipag-usap ng taos puso sa akin. Pero nanatili akong walang emosyon. Siguro Ruby ay parang isang walang puso at matigas na guro sa bahay. Bakit mo pa siya pinayagang manatili? Tahimik siyang magsalita. Komportable akong makinig sa kanya. Pwede bang ilarawan ang pagsasalita bilang tahimik? Oras na para sa klase. Estudyante Jiang Si, magsisimula na ba tayo? Si Jiang Si ay nanonood ng video ng isang babae na may pilak na buhok. Ako lang ang nakapansin nito. Haha, tingnan mo, Kuya Yu. May nunal siya sa hita. Salamat, mukhang hindi na ako pwedeng magsuot ng maikling palda. Jiang Si, oras mo na para pumasok. Huwag mong pasanin ang iyong guro. Ang boses na ito, ang tunog na ito. Umalis na ako, mag-enjoy ka sa pag-aaral mo. Ang tunog na ito ay ang boses ng mabait na binata sa panaginip ko kagabi. Pero hindi ko pa siya nakita dati. Ang buong umaga ng pagtuturo ay parang mabilis lang. Buti na lang mukhang ayos siya. Maligo muna tayo. Dumating na ang pagkakataon na obserbahan siya. Ngayong gabi na ito. Mew, hindi ko akalain na hindi ako magiging cute. At sa halip ay nakulong ako sa maliit na madilim na silid ni Ruby. Talagang kakaiba si Ruby na ito. Baka siya na ang 0.1% sa buong universo, na hindi mahilig sa mga kuting. Bakit may amoy na parang pabango na may halimuyak na malinamnam at malamyos? Seryoso ba ang pagkakahiga niya sa pagtulog? Ang lamig ng kanyang katawan. Para siyang bangkay na sobrang lamig. Si Ruby ba ay may sakit? O ano pa? Huwag naman sana siyang mamatay talaga. Kung sakaling mahuli nila ang babae na may pilik mata na kulay pilak, walang makakahati sa aking bayad. Si Ruby ay talagang takot sa pusa. Isang oras mamaya, nakakuha ako ng kulungan ng pusa. Pangunahing dahilan ay dahil nakita kong natatakot siya. Habang sinisikap niyang abutin ito, ang itsura niya ay napakaawa. Kailangan kong magpanggap na interesado sa kulungan. Sadyang pumasok ako sa loob. Huwag ka nang tumawag.
Talagang kakaibang babae. Kahit na sobrang natatakot siya sa pusa, gusto pa rin niyang iligtas ito. Napakabait na babae. Talaga bang may kaugnayan siya sa kriminal na iyon? Naghahanap ng ampon para sa asong ginto na ligaw. Naghahanap ng ampon para sa asong ginto na ligaw, naging usapan na. May kaunting usapan na tungkol dito. Nakita ko kahapon. May kaunting gasgas, halos bago pa. Naiayos na, halos bago na. Ha? Napanaginipan ko muli kagabi ang kuya ni Jiang si Jiang Yu. Pwede ba kitang ihatid pa uwi? Bakit hindi mo ako hinihintay? Isang matindi at malinaw na masakit na panaginip nga ito. Jiang Yu. Wei Mangxing. Jiang Yu Wei Mangxing Kauto. 15 kilalang pintor at filantropo. Jiang Yu, kilalang pintor at filantropo. Pamilya Jiang, kilalang pintor at filantropo. Cheng Xiangdian, isang mapagbigay at rebelde. Jiang Yu, pamilyang Jiang, mapagbigay, magalang, 72. Magalang at mahinahon, buong puso. Siya ang pinakapopular na hindi kasal na lalaki sa buong Wei Mangxing. Marahil ay aksidente lang na nakita ko ang interview video ni Jiang Yu. Kaya ako nagkaroon ng ganitong panaginip. Iyon ay isang silweta ng dalaga. Malabo, hindi ko makita ang mukha. Ito ang impormasyon na nakuha ko sa panaginip. Iyon ay isang mundo na ganap na naiba sa Wei Mangxing. Ang pilak na buhok na babae ay hindi mukhang sexy, kundi isang maliit at kaakit-akit na dalaga, at hindi makita ang mukha. Ang panaginip ng puting buhok na babae ay may napakalakas na pagtutol. Siya ay labis na maingat, hindi pumapayag sa anumang hinihingi ko sa panaginip. Kung hindi ko siya mapapayag sa aking mga hinihingi, hindi ko kailanman makikita ang kanyang mukha. Ang aking mahina na isipan ay nasa panganib. Halos nawala na ang inspirasyon. Kailangang makita siya. Kakagawa ko lang ng pagkain para sa kuting. Nakalimutan kong gumawa ng tanghalian para sa sarili ko. Kahit na ako ay isang nilalang ng dugo, kaya ko pa rin kumain ng normal. Kapag medyo nahihilo ako, uminom lang ako ng konting pulang inumin para makaraos. Nawala ang pom-pom sa susi. Kailan ito nahulog? Ano? Saan ito nahulog? Baka nahulog ito sa maliit na eskinita na dinaanan natin kanina. Pakiusap, siguradong dinadaan lang tayo. Tapos na. Miss, ayos ka lang ba? Mabuti naman ako. Napakabuti. Naka-lockdown na lugar. Bakit ka pumunta sa ganitong delikadong lugar, Miss? Ako ay mula sa asosasyon ng mga kakaibang kaganapan. Dumating ako dito para magsiyasat. Oh, madami na sigurong nagsiyasat dito, di ba? Walang ang dalaga. Itinuturing itong iligal na pagpasok. Yixed, mukhang nagsinungaling ka. Hindi ako nagsinungaling. Ako ay intern ng Association of Strange Stories. Huwag mag-alala. Kung nais ng dalaga, maari kang makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa investigasyon sa akin. Ginoo, ako po. Hindi ko pa nasisimulan ang investigasyon. Lasiw. Akala ko lang kanina. Namuling. Pasensya na, nakakatakot ako. Hindi. Mas madaling matakot ako. Ginoo. Ano ang nais mong ipagpalit, Yixet, tungkol sa kasong ito? Mayroon akong maliit na balita. Anong balita? Ang biktima ay tao ng gang. Ang biktima ay tao ng gang. Kaya't ngayon, hindi lang ako dapat umiwas sa mga investigador.
Kailangan pang magtago mula sa mga mabangis na gang. Hindi pa alam kung aling gang ito. Ngunit sa tingin ko, ang biktima ay para sa kanya. Sino ba ang kanya na ito? Alam ko na sa isip ko pa lang. Sumpa. Kaya't oras na para sa transaksyon. Mayroon bang impormasyon na maibibigay ang ginang na ito? Siyempre, wala. Yung mga meron din, hindi pwedeng sabihin. Nasa investigasyon pa. Ibig sabihin, wala kang impormasyon. Ginoo, simula pa lang sinabing hindi pa nagsisimula ang investigasyon. Oh, tinanggap mo ang palitan. Ikaw ang nagmungkahi niyan. Sige na nga. Sa tingin ko, hindi pa huli ang magsimula ng investigasyon na yon. Anong gagawin mo? Walang nahanap na nawalang ebidensya ang ahensya. Pero halata na may mahuhulog dito. Anong sa tingin mo ito ay maaaring? Panahon na ng pagiging masigla ng lalaking hayop na ito. Tumigil ka. Ano yung kakaibang amoy kanina? Nakakagising pala ng init ng panahon ng hayop. Ilang segundo lang ang kailangan para gisingin ang aking hayop na kalikasan. May tinatago sigurong lihim ang batang babae na ito. Nawala ang susi. Walang dapat pagyakan. Kailangan pa rin pumasok bukas. Pero hindi pa nakabili ng gulay. Meow! Biglang may isang buhay na nilalang sa bahay na ito. Talagang hindi ako sanay. May bahagyang amoy ng lalaking may acidity sa katawan ni Ruby. Parang may malapit siyang nakasalamuha na tao. Parang medyo cute siya. Subukan kaya siyang hawakan. Hindi niya ginamit ang pangunahing pinto pabalik. Ibig sabihin na wala ang susi. Walang hawak na kahit ano. Walang biniling bagay. Ano ang ginawa niya kanina? Baka nakatagpo na naman siya ng mahalagang tao. Mew! Naku, nasugatan ko si Ruby. Huwag kang lumapit. Ruby. Talaga namang hindi ako bagay sa mga pusa. iPhones. Paano nangyari ito? Kahapon lang ako uminom. Bakit mabilis na naman akong nauuhaw sa dugo? Ang kakaibang matamis na amoy na ito ay maihalong dugo. Dapat ba akong pumasok?
Sino? Babaeng may pilak na buhok. Ito ang anyo ng lahi ng dugo. Huwag pumasok. Mabilis nang bumabalik. Malakas ang amoy ng dugo sa banyo. Iba ito sa matamis na pabango niya. Ito ay purong amoy ng dugo. Kahit magasgas ko pa ang balat ni Ruby, hindi pwedeng ganito katindi ang amoy ng dugo. Ano ba talaga ang ginagawa ni Ruby? Bakit parang nawawala na ang regularidad ng kanyang pagbabagong anyo? Sa mga susunod na araw, dahil sa dami ng trabaho, ang utak ko ay mabilis na umiikot araw-araw. Kaya naman ilang gabi akong tulog ng mahimbing. Wala pa nga akong panaginip. Tahimik na umalis ang maliit na pusa. Bumalik si Pangulong Leon sa madalas na paglabas. Minsan lang naging tahimik ang buhay ko sa loob ng isang linggo. Wala pa ring nahanap na pompom na palamuti. Ang mga mata ng taong ito ay kakaiba. Parang kilala niya ako. Talagang sumusunod siya sa akin. Bakit lahat ay gustong pumatay sa iyo? Nakakainis na tao. Talagang gusto kang patayin. Nandito. May mali. Si Bernard ay pupunta ngayon sa Departamento ng Impormasyon para subaybayan ang signal ni Ruby. Opo, Pangulo. Anong nangyari? Linggo ngayon. Dapat ay nasa bahay si Ruby. Sige, tingnan natin ngayon. Baka may nangyaring masama sa kanya. Pangulo, umalis po kayo. Malakas ang ulan ngayon. Ang sugat ninyo. Ayos lang ako. Walang mga kagat na marka. Bag ni Ruby yan.
Pangulo, nahanap ang signal ni Ruby. Nawala ito nang pumasok sa teritoryo ng gang. Gang. Pangulo, ayos ka lang ba? Si Bert, tawagin ang emergency team para magtipon sa gang area. Magpadala rin ng tao sa Isham area para ayusin ang sitwasyon. Hindi lang si silver-haired female ang may kinalaman kay Ruby ngayon. May iba pang mga tao na lihim na kumikilos laban sa kanya. Pero yung taong nagdala sa kanya, ano naman? Tao ba siya ni Thorn o sino? Pangulo, ang gang ay isang gray area sa kalawakan. May sarili silang independenteng mabigat na sistema ng depensa. Kung hindi kinakailangan, ang Anomalya Association at ang pulisya ay hindi dapat makipagharap ng direkta sa gang. Pangulo, kumilos ba tayo? Hindi na darating ang mga tao mula sa istasyon ng pulisya, di ba? Sabi ni Director Xir, kailangan nilang protektahan ang prinsipe na personal na darating. Sa ngayon, hindi sila makaalis. Ang istasyon ng pulisya ng Weymangsing ay mga alagad ng royalty. Pangulo, kung hindi darating ang pulisya, napakahirap para sa atin na makalusot. Lahat ng tao ay kumonekta sa brain chip para pasukin ang security system ng gang. Presidente, magpapadala ba tayo ng reconnaissance robot? Hindi na, kumonekta ka sa brain chip ko. Ako na ang pupunta. Ano? Sobrang baliw si Presidente Leon. Parang sinusubok niya ang sarili. Hindi matrack ang sakop ni Ruby. Kailangan kong umasa sa aking kutob para malaman ang direksyon. Sinasabi sa akin ng aking kutob. Si Thorn, ang leader ng Night Eyes. Isang taong hindi kailanman nahayag ang tunay na anyo. Isang baliw na may pabago-bagong ugali. Tiyak na interesado si Thorn sa puting buhok na babae. Saan ito? Puting buhok na babae. Lumabas ka na. Ah, ikaw pala. Noong araw sa lugar ng krimen, yung lalaking nagbanta sa akin. Anong gagawin mo? Naalala mo ako. Mukhang malubha ang anemia mo. Bini-bini. Kumain ka ng tsokolate. Malambing naman ang tono. Pero kasabay nito ay isang nakakatakot na eksena. Bakit kaya nakakakilabot ito? Bago ako mawalan ng malay, nakipag-ugnayan ako kay Pangulong Leon. Kahit alam kong hindi dapat ako umaasa sa kanya. Pero umaasa ako sa pagdating ng anyo ng mga dugo. Hindi ko alam kung gaano katagal pa ang hihintayin. Sino ang tutulong sa akin? Kung alam ko lang, dapat 60 bilyon na ang hiningi. Yan mahina at hangal na sistema ng seguridad. Cat ear no. Sham, ito ang unang misyon mo. Huwag mo akong biguin. Boss, nahack ang power center. Pati ang energy station. Pinasabog din. Tiyak na sinalion ang mga tao. Dalhin mo ang mga tao para tingnan. Huwag kang mag-alala. Walang sinuman ang sasaktan ka. Ikaw ang pinakadelikado, hindi ba?
Iska ng layunin ng misyon. Napatunayan na ligtas, natukoy ang sugat sa balikat at naasikaso na. Nagsisimula ng ilikas. Dinala ba? Hoy, kaya mo pa bang gumalaw? May lason ba ang chocolate na iyon? Wala na akong lakas. Huwag kang gagalaw, malapit na ako. Pumunta ka rito, Ruby. Pangulo Leon, hindi ka ba makagalaw? Wala na akong lakas para mag-transform. Tiyaga lang, Ruby. Akyatin mo ang likod ko. Tara na. Lalabas tayo. Ibalik mo siya sa akin. Rock, itago mo ang mga gamit mo. Ah, si Leon pala yun. Sa tingin mo, kaya mong dalhin siya palabas. Dito ay lugar ng mga gang. Lugar ng mga gang. Yung pervert na humuli sa akin ay kabilang sa gang. Basta huwag ka lang mag-aksaya ng oras dito. Mabilis din nating makakalabas. Sa tingin ko, mas mabuting huwag nang magsalita si Chairman Leon. Ibigay mo siya sa akin. Ako lang ang makakapaghatid sa kanya ng ligtas. Natatakot siya. Locke, nagtagumpay ang panghihikayat mo. Pipilitin kitang magbayad ng maraming pera. Palayain niyo na kami ngayon. Pera, gusto ko siya. Hindi pera. Kawawa, si Ruby ay nasa likod ni Leon. Hindi bibitawan. Parang isang tagapagligtas ang itim na lobo. Hindi ako makagalaw. Ang mga taong ito ay mga ahas at daga. Ano bang mabuti kay Leon? Pero wala ng oras. Alis na. Pangulo. Parang may nakita akong baril. Boss, pwede ka nang mag-sniper. Magnanakaw. Ang mabangis na lobo na ito ang nangahas na kunin ang ruby ko. Pawalan mo siya. Ruby. Ang lambot. Buong daan mahigpit niya akong niyakap. Dahil sa friction mula sa bilis, matagal siyang nagtiis. Si Ruby ay hindi umimik. Hanggang sa siya ay mawalan ng malay sa sakit. Pangulo, Pangulo. Pangulo, ang iyong sugat. Wala akong masama. Agad na umalis. Pumunta kayo sa ikalawang palapag para magpahinga. Pumunta ka sa ikatlong palapag para magpahinga. Yun Chang, ako na lang ang bahala sa iyo. Ano ba talaga ang relasyon nila? Noong panahon na iyon, nagpakasapantaha siya sa pagsagip. Ngunit sa pagkakataong iyon, dalawang anak ng mga elite ang nakidnap. At ang target ng pagsagip ngayon ay isang simpleng babae.
Anyway, mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Kaya ka lang dumating sa akin. Dumating ako para magpasalamat. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Mahalaga ang mabuhay. Matibay ang aking buhay. Maaaring lumabas ang resulta ng investigasyon sa tanghali. Matulog ka na muna muli. Araw ng trabaho ngayon. Bakit? Pangulo, kung hindi pupunta sa asosasyon, paano mag-online check-in? Matapos maranasan ang pagkidnap ng gang. Iniisip pa rin niyang paano mag-check-in sa trabaho. Nakakabilib ang ganitong ugali sa trabaho, pati si Leon humanga. Aayusin ko ito para sa'yo. Sige. Ang pusa ko, number siyam. Leon, ikaw na bastos at brutal na aso. Ah! 3.78 milyon. Ano bang grupo ng pautang ang may ganitong halaga para sa tuition ng Wei Mengxing? Nakapagpadala na. Nagpadala ng mga benepisyo, nagpadala ng mga gantimpala, nakapagpadala na. Nagpadala ng enerhiya, nagpadala ng sakit, matagumpay na naipadala. Umupo ka. Yung sugat sa balikat mo ba ay gawa nitong tao? Hindi ko siya kilala. Anong nangyari? Siguradong mga miyembro ng Night Eye Gang ang nang-agaw sa'yo. Maglipat ka na, Ruby. Habang tumatagal, mas dadami ang mga nangungulit sa'yo. Maaaring hindi nila gustong patayin ka. Ngunit tiyak na isasangkot ka nila sa panganib. Ngayon, ito ay isang napakapanganib na gang. Sa susunod, maaaring mga interstellar na pirata naman. Naalala mo ba ang mga makina na pumapalibot sa atin? Si Detective Locke iyon. Tinututukan ka rin niya. Magbibigay ang Anomalies Association ng kalahati ng iyong gastusin sa paglipat. Ako ang bahala sa isa pang kalahati mo. Pumili ka ng isang ligtas at secure na lugar na tutuluyan. Pwede ba? Pero saan tayo lilipat? Sa hanging hardin ng Zone C. Ang transportasyon ay sa pamamagitan lang ng floating car. Sa villa area na may mga puno sa Zone D. Malayo sa Art and Literature Association. At saka nandyan lang sa tabi ko. Magandang-maganda ang SF Garden. Mamaya, tutulungan ka ni Bertet sa paglipat. Salamat, Pangulo. Walang anuman. Rene. Ang halaga ng ruby na babae ay 50 milyong super jackpot. Kunin mo na. Easy, walang sinuman ang makakapagdaya sa aking pera. Himpilang bulaklak sa hangin. Si Leon, ang tusong lobo. Gusto mo bang hawakan si Ruby sa iyong palad? Talagang dapat ipagdiwang ito. Ito ang aking unang biniling ari-arian.
Boltry. Nasaan si Kayang, 2 Oltry? Nasaan si Leon? Nasa opisina ang presidente. Ah. Sil. Pumunta ka na muna para magpahinga. Bakit hindi natuloy ang press conference? Dito ka pa sa akin para magreklamo. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Lubos na interesado ang prinsipe sa aso na buhok na babae. Talaga, bakit parang hindi ko nararamdaman? Hindi ka naman ganun kahalaga kahapon. Haha, may mga bagay na mas mahalaga. Isang mamamayan na walang kinalaman. Siyempre, hindi kasing mahalaga ng seguridad ng prinsipe. Lalong higit pa dahil iyon ay isang gang. Ngayon, hindi na kailangan pang gamitin ang asawang babae na may kulay pilak upang takpan ang mga usap-usapan. May utos ang prinsipe na gawing reyna siya. Kailangan ko ang impormasyon mo. Inaasahan kitang magbibigay. Hindi ito isang palitan. Ito ay isang utos mula sa hari. Pasensya na. Tutulungan kitang punasan. Alainan. Noong isang araw, ikaw ang sinubukan ni Leon na iligtas. Ako nga. Parang ikaw. Si Sir. Siya ang sekretarya ko. Hindi ikaw ang kriminal. Dito ang asosasyon ng mga kakaibang balita. Hindi ito ang pulisya ng Star Moon na nagtatanong sa iyo ng puwersa. Mukhang hindi basta-basta ang mga chismis. Leon, baka naman masyado kang nagiging rebelde. Na mahulog sa isang karaniwang babae. Director Sil. Hindi ako. Si Director Sil na hindi basta-basta nag-iisip. Bakit ngayon ay nagsasabi na ng ganitong mga saloobin? Isang magiging presidente, isang direktor. Ganito pala ang usapan ng mga big shot. Leon, ang grupong pinoprotektahan mo, mga tanga at bayarang tao. Balang araw, sila mismo ang magtutulak sa iyo sa balanggutan. At hindi niya kailangan ng ganitong oras na bomba. Sil, huwag kalimutang bayaran ang iyong matandang kaibigan na si Loki ng extortion fee. Ruby. Ayos lang ako. Maaaring hindi pa gumaling ang sugat. Narito ang iyong bayad na sick leave. Simulan mo na bukas. Salamat, Pangulo. Oh. Bagong residente. Bakit ang weird ng taong ito? Ay, hindi na makakatakas. Nakalimutan mo bang dalhin ang susi? Biometric lock. Nakalimutan ang pag-verify. Oh, ganito ba? Tatawag ako sa property management para sa'yo. Dapat kaya nilang ayusin ito. Ang lakas naman ng depensa ng babaeng ito. Oh. Yun nga eh. Hindi ako komportable na papasukin ang mga estranghero sa bahay ko. Mew. Hahaha. Enye.
你 Ibigay. Oh, bagong kapitbahay. Pambungad na regalo. Alaynan. Salamat, salamat. 谢谢 Hindi ka na ba uwi? 物业马上 Malapit 就 nang 上 dumating 来 ang 了 property management. 我怕他们 Natakot 找 ako 不 na 到 baka hindi nila mahanap. Number 1,032. Sige noong Loki ba ang bagong lipat dito? Dito 000. Uwi na muna ako. Salamat. Magandang gabi. Kung dinala ko siya, hindi siya masasaktan. 我看你 Mukhang 吃了 marami 好 kang 多棒棒 kinain na 糖 lollipop. 应该是没 Siguro 吃 hindi ka pa 饭吧 kumain, Kaya gumawa ako ng kaunti para sa'yo. Ito ba ay ginawa talaga para sa akin? 没事 Walang anuman. Kumain ka na. Salamat. 吃不完 Okay 也 lang 没 kahit 事 hindi mo 不然 maubos. 的话 Pwede 明 mo 天 nang 就 ibigay 走 sa akin ang mangkok bukas. Mas masagana pa ito kaysa sa pagkain ng pusa. Tingnan mo, gaano ka-retro ang villa na ito. Gaano ito kaabot kaya? Hihi! ₱37,338. Mukhang naghahanap si Ruby ng pusa. Ha? Sila. Isa ba sila? Ha? Walang pakialam. Patayin ko yung babae na may pilang buhok na nagpapakalma sa akin. Itatago ko si Ruby magpakailanman sa tabi ko. 会忙 Ang gabi sa ilalim ng mga bituin ay talaga namang maganda. Kapag nabayaran ko na ang utang sa paaralan, nakapag-ipon na ng pera, dapat ay pupunta sa isang liblib na planeta na walang nakakakilala sa akin. Namumuhay ng tahimik at masayang buhay. Ngunit kamakailan, bakit parang palagi akong may mga kakaibang panaginip? Bakit hindi mo ako hinintay? Hindi ito maaaring pagkakataon lang. Marahil totoong nanaginip si Jayang Yu kasama ko. Ano? 醒了 Gising ka na ba? Pulang mata, pilak na buhok. Iyon ang pilak na buhok na babae. Enye, kumilos ka. Bakit hindi gumagalaw ang katawan ko? Huwag kang gumalaw. Ikaw. Ano ba ang ginagawa ko? Nabaliw na. Talagang nabaliw na. Tumakas. 2.
Hoy, nasaan ang pampakalma? Sumpa, nakaset sa shuttle. Kalma, kailangan kumalma. Tapos na tayo, tapos na tayo. Wala na. 没关系， Ayos lang. 他没 Hindi niya 看到 nakita 变 ang 身， pagbabagong anyo. 只是看 Ang 到 nakita 了 lang niya 你 ay ang 的 babaeng may 死 pilak na buhok. May tao ba? Gino, narito na ang iyong pampakalma. Baka may nangyaring masama. Baka pwede tayong tumawag ng ambulansya. Ay. 那个 Ibigay mo sa akin yan. 给我吧，我 Subukan ko. Ikaw ba ay? 我是他 Kaibigan 朋 ko 友 siya. Unahin mo na ang iyong ginagawa. Ako na ang bahala. Rocklock, 洛克，你睡了 tumatakbo ka na ba? Ruby, 洛克， Rock, 你还 ayos 好 ka lang 吗？ ba? Ruby, sakit. Sakit. Mabuti. Magaling ang ginawa mo. Mabuti. Magaling ang ginawa mo. Pupunta ako kumuha ng pagkain. Ako, 我口 nauuhaw ako. Sige, kukuha ako ng tubig. Ako, 我要回去 kailangan 上 ko 班 nang bumalik sa trabaho. Pasensya na. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Pasensya na. Babayaran kita. 不用， Hindi na kailangan. Maaari kitang bigyan ng pera. Marami akong pera. Bibigyan kita ng maraming pera. Ibibigay ko lahat sa'yo. Sapat na. Huwag mo na akong kausapin. Walang sinuman ang tatanggi sa pera. Pati ako, hindi makakatanggi. Si Ruby ay talagang nangangailangan ng pera. Bakit siya nagagalit sa akin? Hindi ba? Hindi ba siya nagtatrabaho ng mabuti para kay Leon? Yung taong nagbenta sa kanya sa pulis, hindi ba? Pating, 3 taon na ang nakalipas, hindi mo ako napigilan. Ngayon, hindi rin kayo makakapigil. Sumpa, paano ako naging ganito kahina? Wala akong magawa. Sa harap ng ganung lakas, hindi ako makakapalag kahit kailan. Hindi pwedeng sabihin ito kanino man. At hindi pwedeng madiskubre ng kahit sino. Uminom lang ng niebe. Bakit hindi na lang ako pinatay agad? Walang lahi ng mga orsi na kumakain ng dugo. Kaya ano talaga siya, isang halimaw. Sandali lang. Sanggol ng dugo. Hindi ba? Si Ruby ang puting buhok na babae. 怎么回事？ Anong nangyayari? 今天怎么这么 Bakit ang gulo ngayon? 别想 Huwag mo nang isipin, huwag mo nang isipin. Magsimula na tayong magtrabaho. Ito ang aking litrato sa pagtatapos. Bakit ito pinalibutan? 得快点， Dapat magmadali. Kailangan makuha ito bago bumalik ang presidente. May mga bagay pa sa ilalim.
Pangunahing tunog May, 26-37. Pangunahing tala halimbawa, 26.37. Nais ipadala pangalan ng espesyal. Pangunahing pagsasama istruktura, 26.30. Nais ipasa ang pangalan. Tunay na Ginoo banal ang tamang pangalan. Tunay na Ginoo banal. Ang Ginoo ay nagpatuloy sa tawag sa sarili. Nawawala ang ugnayan. Ang namatay ay para sa iyo. Si Rona ang nagtaksil sa akin. Sil, hindi mo ba pwedeng sabihin yan sa loob? Sil yun ito. Sinasabi ko lang sa'yo na huminto ang investigasyon, hindi nasisiyahan ang prinsipe. Anyway, nakita rin ni Director Sil na tinamaan ng virus attack mula kay Loki ang Anomalia Association. Kahit ang isang mahirap pakisamahan na detective ay hindi nagtagumpay. Napilitan siyang pumunta sa aming asosasyon para maghanap ng mga lead sa database. Ano bang silbi ng pamimilit mo sa akin? Marahil iniisip mong may mga bagay akong nalalampasan. May natanggap ang istasyon ng pulis ng isang dokumento. Dokumento. Hindi kaya iyon ang nawawalang dokumento ni Rona. Mukhang natanggap mo rin. Kaya, bakit ka talaga pumunta sa gang area? Sinabi ko na sa'yo. Para sa isang tao na ang pangalan ay Ruby. Police. Leon, hindi mo kayang patunayan. Ang direktang ugnayan niya sa puting buhok na babae. Alaynan, kung hindi ka naniniwala, magsaliksik ka na lang. Anyway, magandang saliksik na. Leon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ako'y niloko ng iyong kasunduan. Mas mabuti pa. Talaga namang magagawa mo, bago pa mahuli ng mga lobo ang babae na may puting buhok. Dalhin siya sa opisina ko. Talaga namang lumalala ang panlasa mo sa pabango. Mukhang sobrang relaxed si Director Silva. Hindi siya abala sa paglutas ng mga nakatambak na kaso. Pero sobrang sensitibo siya sa mga tatak ng pabango. Kung hindi, umalis ka na lang. Marahil mas bagay sa iyo ang pagiging pabango. Hihi! Pangulo, tumayo ka na. Alaynan. Pangulo. Ayos na ba ang paa mo? Ayos na, Pangulo. Tapos na ang pagkukumpuni ng server. Naku, sandali. Sira na tayo. Ngayon, tuluyan ang mapapatunayan ang chismis na ito. Pangulo, ako na muna ang aalis. Sandali lang. Ruby, ipaliwanag mo. Sana huwag kang magsinungaling sa akin. Ako, hinahanap ko ang larawang iyon. Ito. Kung gusto mong makita, kunin mo na. Pagkatapos makita, tatanungin kita ng mabuti. Natakot ka na. Bakit ayaw mong tumingin? Ayokong makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Rona. Sobrang nakakatakot. Pangulo. Pasensya na. Hindi ko talaga gustong sabihin ito. Pero nakita mo na. Sa halip na hayaang mag-alala ka at maapektuhan ang trabaho. Mas mabuting sabihin ko na lang ng diretsyo. Anim, kinakailangang may espesyal na tao para sa panlilinlang. Kinakailangang may espesyal na tao para sa panlilinlang. Akala ko isang ulam lang ako sa menu ng Pico Palace. At ang lalaking Orsi na pinatay ko noong araw ay yung customer na umorder. Noong gabing iyon, dahil sa overtime mo, nagbago ang nakatakdang oras. Kaya diretso siyang pumunta sa malapit sa bahay mo. At ang sumunod na nangyari ay yung nasa video sa internet. Bakit ako? Dahil ba ako ay isang karaniwang tao? Kung hindi ako naging isang dugo na nilalang noon, siya sana ang tao. Sa maliit na eskinita na walang nakapansin. Ruby. Hindi ka nagkamali. Walang mali ang mga karaniwang tao. Mali ang kaayusan ng mundong ito.
Naranasan ang ganitong nakakatakot na pagkaka-hostage. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Mas matatag na siya kaysa sinuman. Sapat na. Ako ang nakatakot sa iyo. Labas ka na. CJ. Kailangan pa rin niyang mangahas na saktan siya. Sobrang delikado si Ruby sa paligid niya. Dumating na kaya si Presidente Leon? Principe 7. Ipapasok ko na siya. Seal, biglaan ito. Hindi mo man lang sinabi sa akin na makikipagkita ka pa sa prinsipe ngayon. Kayo po ang prinsipe. Mayroon ba kayong hindi pagkakaunawaan? Baka mas mabuting tanungin ninyo mismo ang ikapitong prinsipe mamaya. Bawat planeta ay may kanikanyang kalawakan. At bawat malawak na kalawakan ay may pinakamataas na angkan ng hari. Ang planeta Wimang ay kabilang sa kalawakang Tianji. At ang ikapitong prinsipe na nais kong makita ay si Willan. Ang pinakihirap na prinsipe na harapin ng angkan ng Tianji. Maganda ang itsura, mapaglaro at masigla. Maaliwalas at maginoo. Ngunit sa loob, siya ay isang mandirigmang mapagsakop at malupit na mamamatay tao. Tuo Zhangxing 2. Kolonisasyon ng mga panlabas na teritoryo. Nagdala siya ng digmaan sa Tianji Galaxy. At nagdala rin ng malaking yaman. Kahit yung operasyon para mapuksa ang mga gang, ay utos niya rin. Sayang, sa huli ay hindi malinaw ang dahilan. Nakuha ang kapangyarihan ni Verlan. Itinigil ang pagsugod. At marahil matagal nang walang malakas na laban ang Diyos ng pamatay. Len. Sumusunod sa ikapitong prinsipe. Nakarinig na ako kay Sil tungkol dyan. Yung batang babae. Pangalan niya ay Ruby, di ba? Yung walang pinanggalingang mamamayang babae. Ano ang koneksyon niya sa magandang babae na may pilang buhok? Mukhang siya ay biktima ng pilang buhok na babae. Pero hindi ko alam kailan nang huli ang pilang buhok na babae. Parang, ang ibig mong sabihin, ay panatilihin siyang malapit, at hintayin lang siya na dumating. Ganun lang kasimple. Sa ngayon ay ganoon. CJ, dalhin mo siya sa akin.